standing firm in perilous times. No, paano tayo magiging matibay, mananatiling matibay sa panahon ng perilous. Kasi pong perilous means dangerous. No, dangerous. And we believe na we are in the last days. No po, we are in the last days. At sinasabi po dito sa verse number 1, this know also that in the last days perilous times shall come. So, ibig sabihin po, in the last days ay hindi po paayos o paganda ang kalagayan ng ating mundo. But sabi ng Bible, perilous times. Pag sinabi perilous, dangerous. Lalo pang magiging mapanganib ang mundo. Kaya nga po, kahit sino pa po ang maging leader ng ating bansa, ng ating city, at ang kanilang layunin ay mapaayos, mapaganda ang ating bayan. But sinabi po ng salita ng Diyos, we are on the last days and perilous time shall come. Ano po? Perilous time shall come. Basahin muna po natin bago tayo magkaroon ng insight sa mga verse po nito. Sabi ito sa verse number 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breaker, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So dito po sa ating binasa, Paul reminds Timothy about the challenges that believers can face in the last days. Nire-remind ni Apostle Paul si Timothy yung mga challenges na pwedeng maranasan ng isang believer in the last days. Ano po? In the last days. Ano po ang kalagayan ng mundo in the last days? For men shall be lovers of their own selves. Ang tao po ay magiging selfish. Ano po? Ang tao po ay magiging proud. Ang tao po ay magiging covetous. Ano po? Lalo pang magiging sakim, mapaghangad, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and unholy. Ano po? So marami po na binanggit dito si Apostle Paul kay Timothy. Kaya nga po in-encourage ni Apostle Paul si Timothy to remain steadfast in spite of dangerous times, no po? Perilous times. To remain steadfast. Kaya nga po, bilang isang mananampalataya, we need to guard our faith. Bantayan natin ang ating pananampalataya. Baka tayo po ay madala ng agos ng sanlibutan. But sad to say, mga kapatid, no? Maraming Kristiyano, imbes na sila po maging matibay, manatiling matibay sa pananampalataya, but marami pong mananampalataya nadadala ng sanlibutan. No po? Nadadala ng material ng sanlibutan, yung pleasure ng sanlibutan. Amen. Yung pera ng sanlibutan. Imbes na maging matibay sa pananampalataya, imbes na magamit ng Panginoon, imbes na magamit sa ikaliligtas pa ng mga kaluluwa, sila po ay
nadadala ng ah, ah, nadadala ng ano po ng sanlibutan, impluwensya ng sanlibutan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, no po, malakas ang influence ng mundo. Lalo na po pagdating sa social media. Kaya nga kung ang Kristiyano ay hindi siya magiging rooted, established in the faith, ay madali po siyang matangay ng sanlibutan. Amen? At nagbigay nga po ng example dito si Apostle Paul pagdating po sa chapter number 4. Chapter number 4, verse number 10. Chapter 4, verse 10, sa kabilang verse lang po. May kita po natin dyan si Demas. Na si Demas po ay isang katuwang ni Apostol Pablo sa gawain ng Diyos, a co-worker of Apostle Paul, kasama niya sa gawain, kasama niya sa ministry, kasama niya sa pangangaral ng salita ng Diyos, but dumating po sa time na si Demas ay nadala ng sanlibutan. Sabi dito, verse 10, "For Demas hath forsaken me, having loved this present world." Amen. Having loved is this present world and is departed unto Thessalonica. Ano po yung reason ng kanyang pag-backslide? Ano yung reason ng kanyang paglayo? Ano yung reason ng kanyang pakikipag-disconnect kay Apostle Paul? Maaring hindi na siya nagsisimba. Maaring hindi na siya nagpaparamdam. Oo. Hindi na siya involved sa mga gawain ng Panginoon. Ano pong reason? Reason ng kanyang pagbabackslide ay worldly desire and distraction. No, si Demas po ay na-distract ng sanlibutan. Nadala siya na-attract siya sa sanlibutan. Na-distract siya. Maaring si Demas po ay active ito sa gawain ng Panginoon. Maaring katuwang ito sa gawain ng Panginoon. But dumating sa time sa buhay ni Demas, na-distract siya ng sanlibutan, nadala siya ng social media, nadala siya ng kanyang mga unbeliever na kaibigan. Nagkaroon siya ng worldly desire and distraction. Amen? At ano po naging resulta nito? Ano po? Siya po ay napalayo sa kalooban ng Diyos. At nakakalungkot po dito, mga kapatid, Scripture doesn't mention his return. Wala pong nabanggit sa Biblia na si Demas ay bumalik. No? Na-revive or bumalik. Pagpapakita po dito, highlighting the danger of prioritizing worldly pursuit over faith. Nang ibig sabihin po, pag tayo ay nadala, no, the danger of prioritizing worldly pursuit ay pwede itong makatangay sa atin. Natuluyan po tayong mapalayo sa Panginoon. Amen. Kaya habang hindi ka pa napapalayo, malapit pa lang yung paglayo, bumalik ka na. Kasi si Demas po, walang na-mention na siya ay nakabalik pa. No, hindi kagaya ni Mark, no? Si Mark binanggit ay si Mark nakabalik sa ministry. No po, bagamat si Mark po ay nagkaroon ng problema. Oo. Pero bumalik siya. Naging pakinabang po siya sa ministry, no po? Sabi to, "Only Luke is with me, take Mark and bring him with me, for he is profitable to me for the ministry." Dapat kagaya tayo ni Mark. Profitable to me for the ministry. No? Kapaki-pakinabang sa ministry. Hindi tayo problema sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo
ah, ano, ah, sabi nga, unprofitable. Walang pakinabang. Oh. Maganda po tayo habang tayo po in the perilous time, habang tayo nasa last days, ay ikaw ay kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po, anong lesson may kita po natin dito kay Dimas? Love for the world can draw us away from our spiritual calling. Ulitin ko po, love for the world. At marami pong nakapaloob po dyan sa world. Maaring material na mga bagay, mahalin mo sa sanlibutan. Maaring yung fame, kasikatan sa sanlibutan. Alam naman po natin yun, sa sanlibutan, pwede ka na maging sikat sa Facebook. Oo, dati, bago ka maging sikat, kailangan sumali ka sa mga talentadong mga ganyan. Makita ka sa camera. Pero ngayon, pwede kang sumikat through Facebook, through TikTok, through pagbablog. At marami po nakapaloob sa sanlibutan. Pwede po nakapaloob dyan ay pera. Pwede po nakapaloob dyan ay sanlibutan. Pwede po nakapaloob dyan ay tayo ay magkaroon ng maling pag-ibig sa unbeliever. Ano po? Iniwan ang gawain ng Panginoon, iniwan ang ministry na wala sa simbahan dahil nagkaroon ng boyfriend na unbeliever. Hindi na siya nagpakita, hindi na siya naramdaman sa pananambahan. Marami po nakapaloob sa sanlibutan, po? Marami po nakapaloob. But sabi nga po, love for the world can draw us away from our spiritual calling. Ilalayo po tayo niyan sa ating pananampalataya. Manghihina ka spiritually. Kaya nandito po ang reminder ni Apostle Paul kay Timothy. Ganun din po si Timothy, ganun din kanyang i-remind sa mga mananampalataya na kanyang mini-minister. Kaya po ngayong umaga pag-uusapan po natin how to stand firm in perilous time. How to stand firm in perilous time. Number 1 po, paano tayo magiging matibay, mananatiling matibay sa gitna ng perilous time, dangerous time. Number 1 po, be firm in the Word of God. Be firm in the Word of God. Kailangan po maging firm, matibay tayo sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng verse 15, sabi ni Apostle Paul, and that from the child thou was known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Nire-remind ni Apostle Paul si Timothy ang kalagahan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, isang bagay na nagpapahina sa isang Kristiyano, hindi po yan bigla-bigla na siya magbabackslide, hindi yan bigla-bigla lalayo sa Panginoon. Ang unang nawawala sa kanya, yung kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos. Papansin mo ang isang Kristiyano na wala na ng gana sa Word of God, hindi na yan nagdadala ng Bible sa church. Hindi na yan nagbubuklat ng kanyang Biblia. Yung Bible niya ay pakalat-kalat na lang. Ano po? Or tuwing Sunday na lang niya nababasa ang salita ng Diyos. Amen? Nawalan siya ng appetite. Ano po? Sabi nga po sa verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kaya malaga po na may Word of God tayo. Una-una po to discern the false doctrine. Ano sabi po dito? And is profitable for doctrine. Kapaki-pakinabang pagdating sa mga aral. For reproof, for correction, for instruction
Medyo nawala po yung ating signal, no po. Yan. Stay tuned lang po, no? Wag po kayo lalabas sa ating live para hindi po kayo mawala. No po, disconnect lang po. Yan, stand firm in the word of God. No po, stand firm. Kaya sinasabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, din niyo po. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Anong kailangan nating gawin sa salita ng Diyos? Sabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. No po? To stand firm in the word of God, we need to study the word of God. Amen? Paano po tayo titibay sa ating pananampalataya kung hindi po natin binubuklat ng ating Biblia? Paano tayo titibay sa ating pananampalataya kung wala tayong Bible? Oo. Paano tayo titibay sa pananampalataya kung lagi tayong wala sa mga pananambahan? No po? Wala tayong devotion, hindi tayo nakaka-attend ng Sunday school, hindi tayo nakaka-attend ng discipleship. Paano tayo titibay sa pananampalataya? Wala na pong ibang way para tayo tumibay sa pananampalataya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Stand firm in the Word of God. Number 2 po, stand firm, be firm in doing godliness. Doing godliness. Manatili tayo sa paggawa ng mabuti. No po? Sa paggawa ng mabuti. No? In verse 11 to 12, sabi po ng salita ng Diyos, persecution, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. No, ang sabi po ng salita ng Diyos, all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Isa po dapat makita po dito, no? Marami po mananampalataya na hindi po nakakapagpatuloy. Hindi sila natiling matibay in perilous time kapag sila po ay nakakaranas ng persecution. Hindi sila nakapagpatuloy kapag nakaranas sila ng mga trials and tribulation. Kaya nire-remind ni Apostle Paul na kahit tayo may trials, persecution, tribulation na nangyari sa buhay po natin, kailangan manatili pa rin po tayo to live godly. Tandaan po natin, living godly oftentimes comes with challenges. Amen? Living godly often comes with challenges. Kaya nga po, ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo ay hindi po ganon kadali. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, no, if we follow me, no, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. If we want to follow Christ, may mga cross tayong dapat dalhin. Ibig sabihin po, hindi po magiging madali yung ating pagsunod sa Panginoon. Amen? Marami pong challenges, marami pong persecution, maraming tribulation tayong pwedeng maranasan. And Apostle Paul shared his personal testimony to Timothy. Para si Timothy po ay ma-encourage na magpatuloy in spite of in perilous time, nag-share po si Apostle Paul ng kanyang personal testimony to encourage Timothy, no, na manatili in spite of hardship. At pinakita po sinel po ni Apostle Paul dito in verse number 11. Ano sabi po sa verse 11? Persecution, affliction, which came unto me at Antioch.
Iconium, Lystra, what persecutions I endured. Tingnan po natin. Ikumpara po natin yung ating nararanasan natin ngayon na persecution or tribulation sa naranasan po ni Apostle Paul. Amen? Minsan, hindi natin nagpapatuloy sa Panginoon kasi na-discourage ka lang dahil walang bagong damit, bagong material na mga bagay. Nadi-discourage tayo kapag nawalan ka ng trabaho. Nadi-discourage ka kapag sinabihan ka na ikay Kristiyano. But si Apostle Paul, nag-share siya ng testimony yung kanyang hardship during his missionary journey. Ano po nangyari sa kanya in Antioch? In Antioch, balikan po natin. 3 lugar po ang kanyang binanggit po dyan. In Acts chapter 13, verse number 50. Ano pong naranasan po niya sa Antioch? Acts 13, verse 50. But the Jews stirred up the bold and honorable women and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their cause. Ano po? Pinagtulungan sila ng mga chief men of the city. Ang kanilang nagpe-persecute po sa kanila ay hindi basta-bastang mga tao. Mga leader. Mga leader. At sila po ay inexpelled, pinalaya sila. Pinagbawalan sila mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Minsan, hindi lang tinanggap yung tracts. So soul winning ka, hindi lang tinanggap yung tracts na binigay mo, discouraged ka na. Ayoko na sumama sa soul winning. Oo. Hindi tinanggap yung binigay kong tracts. Ayoko na sumama sa soul winning. Pinagtawanan ako ng mga bata, pinagtawanan ako ng mga tao. Ayoko na sumama sa soul winning kasi sinarahan ako ng pinto. Nagtakbuhan ng mga tao, no, ako'y dumating. Pero ito, sila Apostle Paul, expelled out of their cause. No? Matindi po ang kanilang naranasan. Pero if we study the verse, chapter, hindi po sila huminto. Hindi sila na-discourage. Hindi sila nag-give up. Kundi nagpatuloy sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yan po nangyari sa Antioch. Amen? Kasi 3 lugar po ang binanggit ni Apostle Paul dito, Antioch. Pangalawa po, Iconium. Ano naman po nangyari sa Iconium? Sumunod na chapter lang po, chapter 14, verse 5. Ano sabi po doon? Chapter 14, verse 5. Verse number 5, sabi po dito, and when there was an assault made both of the Gentiles and also of the Jews with their rulers to use them despitefully and to stone them. Stone them. Gentiles and Jews. Oo. Mga hintil at mga Hudyo ang kumalaban sa kanila. Pinagsabihan sila ng mga masasamang bagay and stone them. Naranasan na po ba natin batuin tayo? Oh. Habang ikaw ay nagsosolwining, habang ikaw ay papunta ng simbahan. Amen? No? Sa pa po in Lystra 14 verse number 9. Amen? Ayan. Tama ba to? Parang 14. Check ko po, marang iba yung verse. Ayan. Tingnan po natin. Check ko lang po ang 14. Parang iba eh. Verse 19 pala. Verse 19.
Kulang pala ng isang guhit. Amen. Sabi sa verse 19, and there came thither Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, draw him out of the city, supposing he had been dead. Now, imagine niyo po, Paul was actually stoned and left for dead, but yet survived. Ano po? Nantindi na naranasan ni Apostle Paul. Na-encourage po niya si Timothy magpatuloy. Timothy, hindi ka pa binabato. Hindi ka pa pinapatay. But sabi ni Apostle Paul, what persecutions I endured. Sabi po niya, but out of them all, the Lord delivered me. Ang pinamagandang sinabi ni Apostle Paul dito, the Lord delivered me. Alam niyo po, enduring hardship can strengthen our faith. Amen? Enduring hardship, amen, can strengthen our faith. Lalong tumibay ang pananampalataya ni Apostle Paul sa Panginoon nung maranasan niya ang mga persecution, tribulation sa kanyang buhay. Amen? Na nagpapakita, trust God's ability to preserve and protect you through trials and knowing that He is present even in suffering. Alam niyo po ang magandang testimony ni Apostle Paul, bagamat mahirap ang kanyang naranasan, no, halos siya'y mamatay, but hindi siya iniwan ng Diyos. Amen? Ulitin ko po, trust God's ability to preserve and protect you through trials and knowing that He is present even in suffering. No po? Kaya minsan po, ang problema po natin, konting hardship, konting trials, konting persecution, hindi na po tayo nagpapatuloy. Hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nag-involve sa gawain ng Panginoon kasi may nag-persecute sa iyo sa bahay. Sinabihan ka, simba ka na naman ulit. Nagsimba ka na kayo ng umaga, babalik ka na naman ngayong hapon. Amen. Or pinersecute ka kasi pagdating sa trabaho, nakita na may Bible kang hawak. Ayun, na-discourage ka na. May dala kang Bible, may dala, nakapalda ka, or yung suot mo ay masyadong formal, ay nadi-discourage ka na. Ayaw mo na magpatuloy. Stand firm in perilous time. Because pinakita naman ni Apostle Paul ano ang kalagayan ng mga tao in perilous time. Covetous, unthankful, blasphemers, proud. Ayaw nila ng mga kabanalan. Ayaw nila ang truth. Dahil pa po dito, despisers that are good. Ayaw nila ng tama. They love lovers of pleasures more than lovers of God. Amen. Kaya nga, be firm, stand firm in the Word of God. Number 1 po, stand firm in doing godliness. In spite of tribulation, in spite of persecution, in spite of tribulation. No? At iniisa-isa ni Apostle Paul ang kanyang mga naranasan sa kanyang missionary journey. Amen. No po? And the last, be firm and continue. Be firm and continue. Ano po sabi sa verse number 14? But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. The word continue from the Greek word po ay meno. Nang ibig pong sabihin ng meno, remain steadfast,
not moving away from foundational truths. Not moving away from foundational truths. Yan po ibig sabihin ni Apostle Paul dito kay Timothy, huwag kang magpapadala sa mga bagay-bagay na magsisira sa foundational truths na iyong natanggap. Ano yung iyong natanggap na truth? From the Word of God. Amen? Huwag mong talikuran yung natanggap mong pananampalataya. Amen? Yung legacy ng pananampalataya na ibinigay sa iyo ay hindi dapat yan magbabago, hindi dapat yan mag-iiba, kundi iyan ay mananatili. Kaya malaga po yung ating legacy of our faith. Legacy of our faith. At minention po ni Apostle Paul ang naging parte ng pananampalataya ni Apostle Paul. Minention po ni pananampalataya ni Timothy. Minention po niya in 2 Timothy chapter 2, chapter 1 verse 5. Ano po sabi doon? When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Ibig sabihin po, meron ng nagmentor kay Timothy habang siya'y bata pa. Habang siya'y grade school pa lang maaari. Meron na pong nagmentor sa kanya, may nag-disciple na po sa kanya, may nag-establish na po sa kanya ng pananampalataya. Sino po yon? Which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice, and I am persuaded that is in thee also. Alam niyo po, isa sa pagpapatibay sa ating pananampalataya ay kailangan mayroong nagme-mentor sa atin. Mayroong nagdi-disciple sa atin. And praise God, kung meron man nagdi-disciple sa iyo, nagtsatsagang mag-disciple sa iyo, mag-Bible study sa iyo, ipag-pray ka hanggang ikay lumago, tumibay sa pananampalataya. Amen? Amen? Ayan po naging resulta. No? Bakit si Timothy naging matibay sa pananampalataya? Because mayroong mga tao na nagtiyaga, nag-mentor sa kanya, nag-disciple sa kanya. Kaya piniremind siya ni Apostle Paul to stand firm and continue sa pananampalataya na kanyang natanggap mula sa kanyang lola na si Lois at ang kanyang nanay na si Eunice. At may kita na po natin dito, hindi nabanggit ang tatay. Dahil ang tatay po ni Timothy ay unbeliever, hindi mananampalataya. At hindi po alam kung buhay pa or nasa sanlibutan ang kanyang tatay. But in spite of that, wala yung tatay ni Timothy. Unbeliever yung tatay ni Timothy. But nakita po natin his mother Eunice nagpatuloy i-disciple si Timothy. At si Timothy po ay naging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. No po? Kaya nga po, be firm and continue despite of pressure, persecution, and problem. We need to be rooted in our faith. At yan po ang in-establish si Apostle Paul kay Timothy. No? Tinitestify ni Apostle Paul na merong pressure sa sanlibutan, merong persecution sa sanlibutan, may mga problema, personal problems, family problems, financial problem, but we need to be rooted in our faith. At isa pong paalala ni Apostle Paul kay Timothy, don't be swayed by new teachings or trends that contradict biblical truths. Huwag kang madala, no, sa mga bagong turo
or bagong trending na turo na nagko-contradict saan? Sa biblical truths. At binanggit ni Apostle Paul yan in verse number 6. Verse number 6, lapit na po tayong matapos. I hope na-enjoy po natin ating pag-uusap ngayon, how to be firm in perilous time. Kasi baka isa tayo sa matangay. Sabi dito, for of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away with diverse lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Ever learning. Alam niyo po, yung mga bagong teachings po ngayon, bagong mga doctrine, mga trending na mga bagong doctrine lumalabas, nag-aaral din naman po sila. Pero, hindi nila makita yung truth. Lalo silang naliligaw. Ever learning. Amen? Kaya lagi sinasabi, if it is new, it is not true. If it is true, it is not new. The truth is always, hindi po nagbabago yan. Kaya kung may bagong teaching, bago kayo narinig ng mga turo, lalo na po dito sa Facebook, sa social media, na nagko-contradict sa truth, ay huwag po nating tanggapin. Amen? Kung kaligtasan ay hindi po sa pananampalataya, may plus work, plus baptism, plus membership ng simbahan, huwag nating tanggapin. Hindi po yan ang biblical truth. Amen? Kung ang kanilang pananampalataya ang kanilang doktrina ay maliban sa salita, meron pa silang ibang libro, ibang aklat, maliban sa salita ng Diyos, hindi po yan ang truth. Hindi po yan ang biblical truth. No? Bible plus Apocrypha, Bible plus Watchtower, Bible plus Pasugo, no? Bible plus Quran, no? Marami po. Bible plus Book of Mormons. Iyan ay nagliligaw sa katotohanan. Amen? And we believe. Kaya sinabi ni Apostle Paul, binanggit niya po, di ba? Binanggit niya po sa verse 16, all scripture is given by inspiration of God. Huwag na kayong aalis sa scripture. Ano scripture? The King James Bible. Amen. We believe that King James Bible is the inspired and preserved Word of God. Inerrant, infallible Word of God. There is no error in teaching. There is no error in doctrine. Kaya bilang isang Kristiyano, bilang isang Baptist, ang ating pananampalataya po ay nakasalin lang po sa salita ng Diyos. Ba't paniniwala ng kaligtasan na hindi nawawala? Because the Bible tells us that our salvation ay hindi po nawawala. Amen? Kaya nga po, pag binamuhay natin yung Word of God, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Magiging matured po tayo, magiging matibay tayo sa pananampalataya, at tayo po'y magpapatuloy gumawa ng tama. In spite na tayo ay nasa gitna ng perilous time. At kaya sabi ng Apostle Paul, this know also that in the last days, perilous times shall come. Kaya po, bilang Kristiyano, huwag tayong madala ng mga bagong turo. Stand firm in the Word of God. Study the Word of God. Attend po tayo sa mga discipleship, Sunday school. Maging active tayo sa mga pananambahan. Don't miss worship services sa simbahan. Be faithful sa mga pananambahan. Involved ka sa mga soul winning and Bible study. Number 2 po, stand firm in doing godliness. Kahit may persecution, kahit may challenges, kahit mayroong persecution, tribulation, kagaya ni Apostle Paul, lalo pa siyang tumibay sa pananampalataya at lalo pa po niyang nakilala ang Diyos sa kanyang buhay, and stand firm and continue. Maaaring nanghihina ka ngayon spiritually, maaaring nadadala ka
ng agos ng sanlibutan, but pwede ka pa rin makabalik sa Panginoon, no? I-revive mo muli ang iyong pag-ibig sa salita ng Diyos. I-revive mo muli ang iyong pagbabasa ng salita ng Diyos. I-revive mo ulit ang iyong pagdalos sa simbahan. At unti-unti ka ulit makakabalik. Amen. I hope na tayo po ay muling na-encourage sa ating lesson po ngayong umaga.